Alden Richards, ano nga ba ang dahilan ng kanyang lihim na pag-iyak? Ang lahat na yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nice kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagi ang panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw ay kinatuwaan po ng ilang mga netizen ang ilan sa mga padila king nitong si Alden Richards dahil meron po siyang isang trending na pagdila ni Alden Richards sa isang promo video. Marami ang natutuwa at naaaliw sa paandar niya dahil hindi siya pikon. Sinasakyan na rin ang trip ng mga netizen. Tinatawag siya ngayon na bagong dila king at ginagaya na rin ng mga netizen ang kanyang ginawa. Anyway, patok ang paandar ni Alden. Dahil po dito sa mga photos na ito, talagang na-promote ng husto yung energy drink na ginagamit ang kanyang dila. Siya na mismo ang gumawa ng sariling meme. Inilabas niya ang kanyang dila depende sa type na food, Pinoy food. So dito nagsimula yun, kaya talagang grabe po yung commercial na or yung pagpo-promote niya na to. All out talaga si Mr. Alden Richards. At the same time, isa rin sa mga good news ni Mr. Alden kung saan ay magsisimula na nga po yung kanyang show na Stars on the Floor, the best show he's ever hosted. Alden Richards is making comeback as a host on Stars on the Floor. The Asia multimedia star said that show is special because it is original concept of Gemini Network, has never been seen on local television before, and gave us something different in the world of dance. During the series Grand Media Conference, Alden said that after taping a few episodes, I think for the record, this is the best show I've hosted in GMA in my history as host so far. So talagang pinagmalaki niya at flex niya talaga na talagang ito po yung pinaka masasabi niyang best na magagawa niya bilang isang host. So aside from that is meron pa po kasing isa sa mga shinare ni Mr. Alden Richards. Si Alden Richards po kasi ngayon ay sinasabing palihim na naiyak nung pumasok sa Vietnam Film Fest. Umayos na ang kondisyon ni Alden Richards ngayon matapos siyang makaranas ng matinding depresyon noong 1 taon. Kamakailan ay nagbahagi ang kapuso actor ng kanyang mga pinagdadaanang pagsubok sa nakalipas na taon. I have never been better right now. After recovering from that, actually in our daily lives, hindi mo naman talaga sasabihin na nakarecover ka. I mean, in situation like that, hindi mo masabing, ay okay na ako. Hindi siya ganon. Sabi nga ni Asian One, sa Doctor Strange film, you never really lose your demons. You just learn to live above them. I'm above demons right now. I know how to manage them. Makahulog ang payag ni Alden sa 24 oras. Malaki umano ang naitulong ng mga pinagkakabalahan ng binata katulad ng pagbibisikleta, pagtakbo at pag-workout upang bumuti ang sarili. During my lowest, pinipilit ko siya. Even with the days na ayokong bumangon, pinipilit ko siya until such time na hinahanap na siya ng katawan ko. Right now, I'm more present. I'm more present for myself so I can be present for another people. Paglalahad pa ng kapuso actor. Samantalang bukod nga sa pagiging aktor at TV host ay sumabak na rin si Alden Richards sa pagiging isang direktor. Bahagi na ng Danang Film Festival 2025 sa Vietnam ang pelikulang Out of Order sa kauna-unahang ginawa niya ng Asia Multimedia Star bilang direktor. Mapapanood ito mula June 29 hanggang July 5. Sabi niya, umiiyak ako niyan in secret when we got the news. They were glad to know na ito yung very first directorial job ko. So it's a newbie director that they are fan of that. Gustong-gusto nila yung new blood and hopefully sana kahit paano manalo tayo ng award pagkatapos ng baguhang direktor. So naiyak si Mr. Alden Richards sa tuwa dahil nga hindi niya inaasahan na mapapasama yung kanya pong ginawang movie, the first directorial movie niyang Out of Order sa Vietnam. Biruin po ninyo, international po yung parang Asia parang film festival
Da Nang Film Festival sa Vietnam. Yun po yung kanilang isa sa mga na-achieve ni Mr. Alden Richards. Talagang marami mang mga nawala kay Alden, marami mang mga nang scam kay Alden Richards. Pero mas marami pa rin talaga yung blessing na dumarating sa buhay niya ngayon. Kaya naman i-congratulate natin ang isang Alden Richards dahil finally ay talagang nagbabalik na po siya, no? At abangan po natin siya sa pinakabago niyang show sa GMA, no? Ang Star of the Dance Floor. Makakasama niya dito si Mama Pokey, tapos si Marian Rivera, and then marami pa siya makakasama diyan. Kaya abangan natin. And dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga comments ninyo. Unahin natin si Mr. Edmundo Labay. Sabi niya, ito basahin natin. Sana agawin mo na lang o nakawin mo na lang si lalaki. Mas bagay pa kayo kaysa babae. Ikaw matured na yung babae, bata pa at mahilig pa. Kawawa naman si lalaki. Saan kaya niya kinuha yung comment niya? Sabi po ni Miss Remedios, hindi pa niya kasi sabihin kung anong totoo. Kasalanan ni Catherine, pinapaasa lang kami mga kat din. Sobra na siya. Gusto na atang mag-bold star. Halos makita ng dibdib niya. Wag na siyang magpaasa ng kat din. Ayan, actually po, sa ngayon is talagang masasabi natin na 50-50, no? Pero syempre umaasa pa rin tayo sa mga ganong ganong mga bagay kasi nga naman ang dami natin nakita sa kanila na talagang nagsasabi na talagang they are really compatible, 'di ba? And as I've told you, 'di ba, na at the end of the day, it's about Catherine Bernardo's decisions matter. Sabi ni Miss Malu, ay nako, baka may trilyong magtago sila by that time na magkakaamin na sana hindi pasawa si Mayor sa kanya o maybe not dahil big catch si Catherine. It's their life pero bakit may taguan sa o maybe puro maybe? Sila yung gumagawa ng Coco and Julia na to keep it private at para kay Alden, maghanap pa ng iba dahil hindi ka pa bata. Pasukan mo na kasi si Catriona Gray para maunahan ka ni Bicot Soto. Sabi ni Miss Herminia, kung pakasal na siya, ang paniniwalaan natin, wag ang chismis. Tama. And sabi pa niya ulit, wag niyo nang problemahin yan. Wag niyong mag-alala sa kanya, matalino siya at may leksyon na siya. Ang pag-ibig kaya totoo na siya, matalino siya at magaling. Kaya alam niya na ang dapat gawin. Kaya panatamblang tayo sa kanya. Yan. So, ito naman yung kanyang komento with regards to this, So, kasi right now, talagang, very, napaka-secretive. Talagang lahat talaga nililihim nila. They don't want to expose in public kung ano man po yung mga tinatago nila kahit ang dami ng pinag-uusapan na talaga yan, di ba? Parang, para kay Catherine, ibigay nyo na sa akin to parang ganon diba? Pero at the end of the day, kahit po marami pong nagsasabi na spotted sila sa ganyan, nakikita sila, pero si Catherine, ang di magsisinungaling ang resibo. Sabi naman po ni Miss Flowerson, si Kat, kahit sino ang future husband na dumating sa buhay ni Kat, masaya ako dahil si Lord na ang magbigay kung sino ang darating na buhay ni Kat. Basta wag lang pilitin ni Kat, ang darating din yan. Basta sasaya at di sasaktan si Kat, masaya na ako. Sana si Kat hindi ma-issues sa kahit kaninong lalaki dahil mabait si Kat at tapat yan, mapagmahal at sincere. Hindi kayang lokohin ang pag-ibig ni Kat. Go, go, go. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.